na nakita po natin, ito po yung mismong mistulang pagkaka-aresto dito po kay Jason Sa. Ano po talagang ang nakakapagtaka dito, meron siyang hawak na bag na may lamang pera at sinasabi niya mga kababayan na pampiyansa niya po yun. At pinalalabas niya din na yung pagkaka-aresto sa kanya ay isang malaking setup. Ano po, so ito, i-play po natin. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Jason, sa kaadikan mo. Yan o. Pati may media pa. Pambilya, no? Ba't may media pa po? O yan mga kababayan o. Yan ang sinasabi ko. Alam nyo, eto, ano tayo? Blind item tayo sa inyong palagay. Hindi, ganito pala. May tanong ako sa inyo. Question and answer tayo. Sa inyong palagay mga kababayan, sino susunod kay Jason Sa na maaaresto? Si Eloy Burgis ba? Or etong bingot na si Sir Jack? No, hindi ako, nagtatanong lang ha. Sa inyong palagay, sino ang posibleng sumunod na maaaresto dito po kay Jason Sa? Si Eloy Burgis ba? O etong si ingot na si Sir Jack? O comment nyo nga sa ating comment section. Makulaan kami. O yan o. O, pinusasan ka ngayon. O kita nyo mga kababayan na mukha nitong si nitong si Jason Sa. Di ba sigaw siya ng sigaw, tawag siya ng tawag kay PBBM na bangag. Pero mas mukha pa siyang bangag eh. Mas mukha pa siya mga kababayang adik na adik. Alam niyo po ba yon? Tingnan yung pagmumukha. Oh. Hi sir. Oh. Hindi po. John, punta po sa GMA7 po. Yeah, I know. Oh, ayan oh. Tingnan yung pagmumukha nitong si Jason Sa. Ang galing manlait kay Presidente, ang galing mangalipusta kay PBBM, pero kung pagmamasdan nyo mga kababayan, hindi ko nga nakilala kanina. Diba ibang-iba yung mukha niya dun sa nakasanayan natin noon at ibang-iba yung mukha niya ngayon. Diba halatang bangag na bangag mga kababayan? I know this is all set up, so don't worry. Oh, ayan oh. Pinapalabas niya setup daw. Did you expect this to happen? No, I was ready to post my bail kanina. Opo. Kaya lang, Sabi ni Blandy Villamor, mukhang kawawa pero dapat sampulan kasi sobrang bastos. Eto nga, dito nga, na-arreston siya pero ang bastos niya pa rin. Ano yung sinabi niya? Gusto niya ipahiwatig sa publiko, setup lang yung pagkaka-aresto sa kanya. Ano po, tapos ipinagyayabang niya yung pagbibail niya mga kababayan. wala pang warrant kanina eh. Okay. That's why I'm surprised they have a warrant tonight. The judge was not supposed to be in the office kanina. Okay po. And it was supposed to be a bailable, no, hindi siya, nakalagay dito, non-bailable. Oh. Bakit non-bailable mga kababayan? Kasi nakalagay daw po dyan non-bailable. O bakit non-bailable yung kaso po nitong si Jason Sa? Kasi nga mga kababayan, hindi lang yan yung unang beses, pangalawang beses na nasampahan po siya ng kaso. Marami po siyang kasong kinakaharap mga kababayan. Di po ba may mga iba pa siyang tao na siniraan na sinampahan po siya ng demanda? Hindi lamang po yan yung isang beses na sinampahan siya mga kababayan ng kasong ganyan na paninira. Nagkataon lang na ngayon siya naaresto kasi sobra na po yung ka-fake newsan po niya. Ayan, sa kanyang bibig na nanggaling, non-bailable yung kanyang kaso. Process naman eh. Oo. Ano masasabi niyo din sir? No, we will go through the process, no problem. Oh, di ano ka ngayon? Oh, naikarga ka ngayon. Okay, sir. Ingat, sir. Oh. Sayang, alam niyo nanghihinayang ako dito kasi yung position niya. Ano po yung tama ba yung pagkakabanggit ko? Yung profesyon, yung kanyang profesyon mga kababayan, veteranong broadcaster po 'yan. Ibang-iba yung nakasanayan nating Jason Sa nakasama ni Mel Tiangco. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kaysa sa Jason Sa na inaaresto po ngayon.
Kasi mga kababayan, ito nga po yung patunay na kapag ka kumampi ka sa mali, kapag ka ikaw ay sumama sa masama, talagang hindi lang yung mukha mo ang nagbabago eh. Hindi lang yung mukha mo ang nagbabago. Pati yung mga kababayan, yung ugali mo at saka sinisira mo sarili mo. Biruin nyo, kilalang veteranong broadcaster. Pero makikita nyo, inaaresto dahil sa fake news. Di po ba dahil sa kanyang pagiging fake news peddler? Ayan o. Bag niya, sir. Sir. Nakakahiya yan. Ngayon po, na-aresto na po natin itong si Jay Sonsa na na-issuean po kanina ng warrant ng RTC ng Pasay kaninang hapon at agad na po natin pinakilos ang OTCD, ang TRD at ang CCD po natin is the joint. Ngayon ko nga naisip mga kababayan Ngayon ko nakita na mas marami pa yung accomplishment ni NBA Director Melvin Matibag kaysa po kay John B. Cremulya. Hindi, magalit na sa akin yung gusto magalit. Pero sinasabi ko lang mga kababayan yung totoo. Ngayon ko nakita na mas marami pa yung accomplishment na nagawa ni NBA Director Attorney Melvin Matibag kaysa po kay John B. Cremulya. Kasi mga kababayan, si John B. Cremulya, puro pa press con lang ang ginagawa. Puro pa PR lang. Samantalang makikita po natin minsan sa mga video, ito pong si NBI Director Attorney Melvin Matibag na talagang siya mismo ang napunta dun sa field mga kababayan para isagawa yung pag-aresto o pagsugpo dun sa mga gumagawa ng hindi maganda. Kita nyo, na-aresto agad. Etong si Jason samantalang yung pinaputok na balita dati ni John B. Cremulya na arestuhin niya. Ito pong si Harry Roque pag lumabas yung red notice. Hanggang ngayon wala pa. Kaya nga mga kababayan, mas matindi pa ang accomplishment nito. Operation at nahuli nga po siya rito sa Project 8 Quezon City at sa kasalukuyan po pinoprocess po ngayon ng NBI po. Ito po kaugnay sa kaso niya ng paglabag ng cyber law natin na may kinalaman po sa pagpapakalat ng maling balita sa ating. Kaya yung kung nanonood sa atin si LRY aka Small Boy at itong kanyang bata-bata na si Alputera. Pagsabihan mo, Alputera yung mga vlogger mo na iwas-iwasang magpakalat ng fake news. Diba? At dapat ikaw naman na LRY aka Small Boy, kung magpipinance ka ng mga vlogger, siguraduhin mo, hindi fake news peddler. Kita nyo, nangyayari dito sa mga kasamahan nila, diba, sala sa inaaresto, yung iba nagtatago na. Diba mga kababayan? Kaya nga nagkakagulo na yung mga DD-shot ngayon. Kasi buhat daw nung may mga dumapo, sunod-sunod na yung nakakasuhan at naaaresto sa kanila. po Pangulo at paglalabas po ng iba't ibang peke na balita. Kaya naman po, ito isang babala na rin po natin doon sa mga tao na nagpapakalat ng maling balita na kami po sa NBI habulin po namin ito. At ito nga pong kaso niyang to, no-bail po ito. So ito po ipoprocess at dadali po natin sa court. No bail, non-bailable. Ibig sabihin, makukulong ka, Jay Sonsa. Walang silbi yung pera mo. Diba? O paano ko nasabing may pera? Eto, tingnan nyo mga kababayan, nasan ba yun? Yan. Panoorin nyo muna to. Kita nyo yung kulay brown na bag? Ito, yan. Kita nyo yung kulay brown na bag na yan? Pera po ang laman yan. Siguro may nagbigay sa kanya ng pera at sinabi na, eto yung pampiyansa mo. Para ma-absuelto ko dyan sa kaso mo. Tingnan nyo na may tsura, Anyway, ito, play natin. Muna. So, unlawful use of mail. Ay, hindi to. Nasaan yun? Mas maganda yung sa Yan. Tanggalin na natin to. Hindi ito. Yan. Ito. Play natin to mga kababayan. Tingnan nyo Tingnan niya yung bag na brown. Binasaan niya na? Cancel muna. Ayan yan. Dami naman pati may media. Pambilya, no? Di ba sabi niya doon sa kanyang anak,
tabi mo yan, pambail yan. Ibig sabihin, yung laman ng kulay brown na bag, pera po ang laman nun. Kaya nga sinabi niya sa kanyang anak, inabot niya yung bag, nak, tabi mo yan, pambail yan. Kaso ang problema, paano ka makakapag-bail? Non-bailable nga yung kaso mo. Di ba mga kababayan? Non-bailable po yung kaso ni Jason sa walang piyansa. Ngayon balik tayo dito mga kababayan. Malungkot ka ba, Jason sa? Dapat lang sa'yo yan. Fake news peddler ka eh. Kung sino nag-issue ng kanya Okay, ulitin natin yung sinabi dito ni Atty. Melvin Matibag ha. No bail kasi, no bail. Bag niya, sir. Sir. Ngayon po, na-aresto na po natin itong Pakinggan si nyo. Jason sa na na-issue po kanina ng warrant ng RTC ng Pasay kaninang hapon at agad na po natin pinakilos ang OTCD, ang TRD at ang CCD po natin. It's a joint operation at nahuli nga po siya dito sa Project 8 Quezon City at sa kasalukuyan po ay pinoprocess po ngayon ng NBI po. Ito po ikaugnay sa kaso niya ng paglabag ng cyber law natin na may kinalaman po sa pagpapakalat ng maling balita sa ating pong Pangulo at paglalabas po ng iba't ibang peke na balita. Kaya naman po ito isang babala na rin po natin doon sa mga tao na nagpapakalat ng maling balita na kami po sa NBI hahabulin po namin ito at ito nga pong kaso niyang to ay no bail po ito, so ito po ipoprocess at dadali po natin sa korte kung sino nag-issue ng kanya pong warrant of arrest. At nagpapasalamat po ako sa aking mga kasama sa NBI sa mabilis na pagkilos sa pagka-aresto po ni Mr. Jason sa. Ano mga kababayan, no bail. 'Di ba? Walang piyansa yung kaso po ni Jason sa. Iyak ka malala ngayon. Alam niyo mga kababayan, sana kung sakaling habulin ng alagad ng batas, eto pong sina Sir Jack, etong sina Eloy Borges, sana yung kaso ng mga yan, no bail din. Para nang sa ganun, matuto at mabulok sa bilangguan yung mga yan. Kasi hindi naman po pwede na binabastos-bastos ang ating presidente, ang ating pamahalaan. Di po ba? Hindi pwedeng mag-iimbento lang sila ng kwento hanggat gusto nila dahil bayad sila. Ngayon, kita nyo, nasampula na si Jason sa. Pihado, yung iba dyan, magbuburahan na ng post mga kababayan. Magdidelete na ng mga video at mga post patungkol po sa pagpapakalat nila ng fake news. Kasi nga, nakita nila na yung kaso ni Jason sa, no bail. Ibig sabihin, hindi pwedeng piyansahan. Ano mangyayari kay Jason sa ngayon? O di makukulong siya? Yun lang yun mga kababayan at deserve niya yun. Tama lang sa kanya yun. Saka sa sobrang pag-iimbento niya ng fake news mga kababayan. Di ba kung matatandaan nyo, pati si First Lady biniktima niyan. Ano ba yung ginawa niyan mga kababayan? Di ba nagpakalat niya ng peking report ng Beverly Hills na ang First Lady daw ay naaresto doon? Dapat nga kasama rin yung kalbo sa inaaresto Yung si Dane Chase mga kababayan at dapat kasama din dyan si Hitad para magsama-sama na silang mga fake news peddler sa loob ng bilangguan. Diba? Kita nyo, nung nakasuhan si Jason sa may isang bag agad na pera na pampiyansa. O gaano kalakas, gaano katindi mga kababayan. Diba ang bigayan? Biruin nyo, may isang bag na pera agad na pampiyansa. Ganun po kabilis ang puo ni Jason sa na akala niya napaka-untouchable mga kababayan. Ano ngayon? Kahit may pera ka, kahit isang bag na maliit yung pera mo, hindi mo magagamit kasi hindi pwedeng piyansahan yung kaso mo. Isa lang ibig sabihin yan, makukulong ka. Ano po at tama lang sa kanya yan. Kaya nga pahiya na matindi dito mga kababayan si LRY, aka Small Boy at etong si Alpotera.